Mama Ray laban po kay Mama Wong. At may nabanggit kayo na nung gabing yun, ini-expect nyo na ang manalo ay si Mama Ray. Bakit? Oo. Alaga nyo rin siya. Dahil parehas ko silang in-entry dun eh. Kaya nga nagulat ako, sabi ko nga, akala ko nga malalaglag to. At ang nakakalungkot pa dito ay hindi lang sila sa entablado nag-aaway, maski pagdating sa mga jowa nila, sa papa nila. May mga nagiging ganong problema. Pagdating po ba doon, nakikialam pa kayo? Personal nila, wala na akong pakialam dun eh. Basta sa contest lang ako nakapokus sa kanila. Naku mga kapatid, bukod sa corona, ay siya rin ang dahilan kung bakit galit na galit si Mama Ray kay Michael. Inagaw ka ba o talagang kusa kang sumama? Paliwanag mo nga, Jessie Vanuela, pasok! Jessie, diretsang tanong, sino ang karelasyon mo ngayon? Si ano po, Mama Ray po. Si Mama Ray. So, paanong nangyaring kayo din ni Michael? Ano po, ito lang po yung una kong jowa. Tapos noon, paano ka napunta kay Mama Ray? Kilala niya. Oh, tapos? Pagkatapos pakilala sa akin yun, ako naman natuwa. Siyempre, gwapo, mabait. Siyempre, mapapamahal ako. Tapos ito na naman, sasabihin na naman sa kanya, babawiin na naman. Tama Diretsang tanong, Mama Ray, nagbibigay po kayo ng pera? Tinatanggap niya naman po. O kahit 50 pesos, okay na yun. Tinatanggap niya. Bakit? Siya, ikaw na pinakakain sa lugawan. Magkano ako? Ano ba ikaw? Ha? 200? Diretsang tanong, seryoso ka ba talaga o pera lang ang habol mo? Pera lang po. Hindi, wala akong salapi. Pagmamahal ang binibigay ko sa kanya. At saka hindi, mabait kasi ko. At maunawain, hindi katulad mo. Ha, totoo naman ha. Hindi So, ka anong gusto mong patunayan ngayon, Michael? Bakit kailangan mo pang guluhin Oh. si Jessie at si Mama Ray? May pinag-usapan po kami ni Jessie na sabi ko, pag wala akong pera, ibibigay kita sa Ano, barkada ko. Kasi ayoko po siya mapunta. Robot? Kasi po, kumbaga parang kilala ko si Mama Ray. Plastic ka nga. Nang tanong ko ngayon, Mama Ray, Kahit na ang apat na katuwiran ni Michael, kesa daw sa ibang Becky mapunta, si Jessie, sa'yo na lang daw. pinakilala niya po sa akin talaga ng totoo yan. Ngayon, umibig ako siyempre doon sa lalaking pinakilala So niya. bakit bumabalik ka pa kay Michael? Nagkalapit lang po kami ng bahay. Tapos, yung... Inaahas niya. Dati ba nagkaroon ka na ng girlfriend? O, tinan mo, kapal ang mukha mo. Okay. Kasi sinasabi So mo, bakit biglang nalipat ka sa mga Becky? Wala lang po. Parang gusto ko lang po makano ng pera. Pera lang po yung naano ko eh. Pero minsan po dumadating talaga sa buhay ng tao yung ganun. Kasi sabi nga nila, ang lalaki daw pera lang ang hinahanap sa bakla, pero hindi naman po lahat ng lalaki. Yun na nga. Katulad Kaya din nga niya. tinatanong din nga kita kanina, Mama Ray, kasi baka nilalagay mo rin ang sarili mo sa Hindi kapahamakan. naman po. Kasi pag alam ko na papahamak na po ako, talagang lalayuan ko siya. Sinabi Okay. mo nga dito, di ba? Michael, Nangyari ang sa gusto inyo. kong malaman, ang mga magulang mo alam itong pagsali mo sa mga contest. Ano po, parang hindi ko po pinaalam sa nanay ko kasi Bakit? parang para po sa akin, hindi siya proud sa akin. Pag nananalo po ako ng Miss Gay, hindi siya Bakit proud. hindi siya proud? Yung mga iba kong barkada, pinagkasabay na magaganda. Ako hindi na ako hindi. Kahit kailan hindi ako nasabi na kung maganda na hindi siya nag-proud sa hindi siya proud sa akin na nananalo ko sa Miss Gay. Para po mas maunawaan natin itong damdamin ni Michael, na interview po namin ang kanyang nanay at narito po ang kanyang mga mensahe para sa kanyang anak. Galit lang ako kasi nga doon sa nangyari sa kanya. Naging bakla. Hindi ko matanggap. Nagagalit ako sa kanya. Nabubugbog ko siya. Pinapalayas ko siya. Hindi ko siya ampun. Tunay ko siya anak. Michael, gusto ko lang mangyari, sana baguhin mo na ugali. Gusto ko sana magbalik ka na sa tunay mong pagkatao. Kung talagang yan ang gusto mong pagkatao mo, wala akong magagawa. Tatanggapin ko. Matapos mong narinig ang mga sinabi na yon ng iyong mama, Michael, sa palagay mo, hindi ka pa rin niya kayang matanggap kapag nagkausap kayo pagkatapos ng programa? Hindi po. Bakit? Kahit yung mga trophy ko na lang nasa harap, kahit yung mga trophy ko na lang
inaano ko sa nanay ko. Sasabihin pa rin sa kanya nanay ko, ano ka, nandadaya? Ganyan yung itsura mo, nandadaya ka. Hindi mo ba pinilit na kausapin yung nanay ni Michael, Mama Wong? Bali, kinakausap ko naman po. Dahil parang ako na rin yung ano nila, pag may mga problema sila, sa akin sila lumalapit. Kaya, yun lang kasi ang subong ng mama niya sa akin. Kaya ang ginagawa ko naman, kaya suporta din ako sa kanya. Siyempre, kaysa magnakaw siya, lahat ng lalaking gusto niya, naano siya. Kaya insecure sa kanya yung mga bakla. Halos lahat ng lalaking gusto niya, nakukuha niya, pinaghihirapan niya naman yung pera na naibibigay niya. Sa pagkakataon na ito, abay, oras na para mas maliwanagan ang ating mga bisita. Sila po ay kakausapin ng masinsinan ng ating trio, Tagapayo. Si bakla maganda naman kasi siya dati, maaga lang ito nabulok eh. Gagalito rin kasi. Alam mo bakla, Kung ang aso nga hinahanap, tao bakla pa pag kaya? namatay ang mga magulang natin, tayo-tayo pa rin magsasama-sama. Alam ko yun. Eh, yung lalaki lang yan. Dapat ka namatay na lang lahat ng mga lalaki para Kasama ka. hindi na nauso. Para lang hindi na nauso. Di ba? Kahit paano po ba, Attorney Ben, matapos natin bigyan ng counseling ng ating mga bisita ay medyo nahimasmasa naman sila ng konti. Alam nyo, ang nakita ko ritong naging problema at naging sigalot ninyo ay yung hindi nyo makayang matanggap ang naging resulta ng mga kompetisyon na inyong sinasalihan. Para sa akin ay, alam nyo ang kompetisyon lang yan eh. Kaya nga, sa isang nanalo, ay huwag naman niyang nga ipagmalaki o kaya palagang kala mo ay napakagaling na niya upang siya'y manatili sa gayong kalagayan. Sapat nang siya'y maging maligaya, ngunit nga, kapag nananalo ka, nananatili dapat yung humility mo o yung kababaan ng iyong kalooban. Ganon din sa isang natatalo, dapat ay kapag natalo ka, matanggap mo at na may bukas ang kalooban. Ngunit hindi ka dapat manatiling nandun na laging ngay nagmumukmuk na lang. Kundi may mga araw pa namang darating at pagkakataon na maaari kang sumali sa kompetisyon na yun. So kapag na-achieve nyo na ito, alam ko, makakamit nyo ang totoong mga hikaing ninanais nyo sa ating lipunan. Yun lamang. Siguro ang dapat nating iisipin bilang isang tao, yung ating respeto sa sarili. Once na may respeto kayo sa sarili, lahat susunod yan. Marunong kayong rumespeto na ibang tao, maiintindihan nyo sila at malalaman nyo kung ano ba ang kahalagahan ng pag-ibig. Hindi lang pag-ibig na yung pinapakita nyo na meron kayong lalaki dyan, kung hindi pag-ibig sa kapwa. Hindi mahalaga sa akin itong itong tropeo na to, kung hindi how I can inspire other people dahil kasi pinakita ko mabuti akong tao na i-share ko yung blessings ko sa kapwa ko. Sana maintindihan nyo, yun ang essence ng isang mabuting tao. Yun lang. Bakit po nagkakaroon ng mga beauty contest? Anong adhikain ng mga patimpalak ng ganitong klase? Alam nyo na ang ginagawa po na beauty contest, anumang mga contest na pinakikita po ang beauty, talento, ay isang pagpapatingkad po ng ating paniniwala ng lahat na nilalang ng Diyos, lahat na ginawa ng Diyos ay ganda, maganda, mabuti. Dahil po, nasasaad sa kasulatan na lahat po ang tao ay ginawa bilang kawangis ng Diyos. So, ibig sabihin, we are made in the image and likeness of God. God is beautiful. God is good. Kaya gusto ko rin na magkaayos kayo, magkabati kayo, magkapatawaran kayo upang ma-maintain natin ang kabutihan at kagandahan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Salamat. Maraming pong salamat sa ating trio, Tagapayo. At meron ding mensahe si Bems para sa ating mga bisita ngayong umaga. Salamat, Chang. Sa aking mga kapatid, pakaisipin natin na beauty is in the eye of the beholder. Sa bawat pagsali natin, nakabase
sa mga judges kung sino ang karapat-dapat na manalo at matalo at tanggapin natin yon. Pangalawa, let's celebrate beauty, let's celebrate positivity. Nakikiusap po ang partido ninyong ladlad na wag na kayong sumali sa mga papangitan na ito dahil hindi po natin sineselebrate ang kapangitan at ang negativity sa ating mga buhay. Iangat po natin ang ating sarili. At panghuli siyang sabihin ko lang po sana, partido nila ito sa lahat ng nanonood ng mga LGBT. Lumapit po sa Partidong Ladlad, may skills training po tayo, libreng legal at psychological counseling, anuman po ang may aabot namin sa kanila. Salamat po. Maraming salamat kay Bems Benedito ng Ladlad Party List at ng Sinta ng Pilipinong LGBT. Salamat sa pagsama sa amin ngayong umagang ito. Alam niyo sa ating mga bisita, ang pagsali sa beauty contest, hindi ito panghabang buhay. Darating at darating ang araw, ang bawat isa sa atin tatanda. At ito lang din ang nais ko nga rin na sana ay para kay Michael, kay Mama Ray, at ganun din kay Marian. Huwag niyong ilagay ang sarili ninyo sa posisyon na pinahihintulutan niyo ang ibang tao na kayo ay lait-laitin o mas lalo pa kayong maliitin. Kailangan nga gumawa kayo ng isang paraan para makita nila na, aba, kahit ganito ako, sandali lang, meron akong talento, meron akong angking talino. Yun ang dapat ang pinapakita ninyo. Hindi yung asal na hindi nyo matanggap na kapag talo, talo. Siguro kayo po, tapos na kayo dito. Paano natin tatapusin nga? Kami na pare-parehas din naman yun eh. Kami na may pag-ayos sa kanila.